Basahin ang inyong mga Bible sa Matthew chapter 28 verse 16 down to verse number 20. At tayo pong lahat ay tumayo. 5-5 po. Salamat po sa isang napakalayang pagkakataon para tayo makapag-aral. At kung kayo'y naroon na, ay inyong subaybayan at nais ko pong basahin. Ang sabi po ay ganito: Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. By the way, mga minamahal, ang pinakamataas na expression po ng isang taong nananampalataya sa Diyos ay nasa sa pagsamba. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat sa nagdaos ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Lord, tunay po ang sabi nga ni Haring David. Salamat po sa bawat kaarawan. At turuan niyo po, Panginoon, sabi po ni Haring David, na bilangin namin ang aming mga araw ng merong karunungan. Upang ang aming puso, Panginoon, ay magkaroon ng karunungan sa iyo. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, humihingi kami ng gabay. Wala sa aming marunong. Sapagkat ang sabi po ng Bible, yung karunungan ng laman ng tao, it's just foolishness before God. Kaya Panginoon, isang bagay, isang kaalaman ang dapat ay hindi mawala sa amin. At ito'y ang iyong mga salita. Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso. Ihanda niyo po, Panginoon, ang mga salita mo na ihahasik, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. At tulungan niyo po, Panginoon, kami. Sa akin na nagbabahagi, tulungan niyo po, Panginoon. Ipahiram niyo po, Panginoon, sa akin ang karunungan mo. Sapagkat kung karunungan ko po, Panginoon, it's just a limited wisdom. Pero kapag ka, Panginoon, sa iyo, ito'y tulad sa bukal, Panginoon. Hindi kayang matuyuan. At sa mga nakikinig, dakilang Diyos, bigyan niyo po, Panginoon, sila ng karunungan at ng isang mababang puso upang habang kanila pong pinakikinggan at napapakinggan ang iyong mga salita, ay magkaroon sila ng kagalakan, karunungan, pagtatama, pagtutuwid sa aming mga buhay. O aming Diyos, itago niyo po ako sa likuran ng iyong krus upang ikaw sa pamagitan ng aking mga labi, Panginoon, ang maghayag ng malinaw na minsay na nais mong itanim sa buhay po ng aming iglesia. Lord, pinupuri po namin kayo. Ito po'y aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y maupo. Tayo po ay very familiar na sa talatang ito. At alam nyo, habang inaaral ko po ito kagabi, sabi ko, ano bang aking ihahatid? Sadyang hindi po nauubusan ang salita ng Diyos ng karunungan. Ano ho? Now, sa mga talatang ito, si Jesus po bilang isang butihing Panginoon, hindi lang siya nagbigay sa iglesia
ng tinatawag na kapangyarihan. Subalit nagbigay siya ng napakadakilang responsibilidad. Sabi, dahil dito'y magsiyaon nga kayo. Alam nyo, isang buwan na tayong nakikipagtagisan kung ano yung mabuting katiwala. Talagang isinisiksik sa atin, itinatanim sa puso natin. Sabi, a steward is one who watches over the affairs of another. Basta sa aking puso ang alam ko, makinig po kayo, ang katiwala ay tayo. Ang katiwala ay taong hinabilinan ng biyaya ng Diyos. Tayo po'y pinaghabilinan lamang. Now, ang salitang katiwala, ito po'y nagtataglay ng dakilang pakahulugan. Ang katiwala daw po ng Diyos ay nilalang at pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat. Nilalahat ko na. Dahil alam natin, ang dami ng linggo na ibinabahagi ang kanyang salita. At ang sabi po dito, walang anuman na nasa sa tao na hindi nagmula sa Diyos. Abay, ano ang sa atin? Kahit hininga natin ay hindi sa atin. Tayo'y katiwala lamang. You listen to this. Kung ikaw ay may maayos na katawan, na walang kapansanan, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Abay, pinagkatiwalaan ka ng isang malusog na katawan. Kung ikaw ay may pamilya, you listen, kung bahagi ka ng pamilya, magpasalamat ka. Bakit? Hindi po lahat ay pinagkatiwalaan ng pamilya. Kung ikaw ay malakas, wala kang karamdaman, abay magpasalamat ka. Sapagat ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kung ano ang meron ka. Alam nyo ba, ang dami hong mga tao ang alipin ng karamdaman. Yung enjoyment na inyong ini-enjoy ngayon, hindi nila nararanasan. Why? Kasi andun sila eh. Sila'y may sakit. Sabi nga po, sobrang blessed tayo. Sapagat tayo'y inihalal. Tayo po ay pinili ng Diyos, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Pinili ng Diyos sa ganang Kanya upang maging katiwala ng ano? Maging katiwala niya. You listen to this. As steward, we should be thankful to God. Bilang tayo po ay katiwala ng Diyos, marami ho kayong pwedeng maipagpasalamat sa ating Diyos. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Sabi ni Paul, let a man so account of us as minister of Christ and as steward of the mysteries of God. Sabi ni Paul, ipalagay niyo kami na kami ay ministro ni Kristo at katiwala ng hiwaga ng Diyos. Hindi po basta na ikaw ay pagkatiwalaan ng hiwaga ng Diyos. You listen to this. Sabi dito, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na maging tapat. Na ikaw ay maging tapat. Sabi ko kanina doon sa baptismal instruction, may nagtanong kasi, Kuya Ayo, bakit to ang mga baptist, ay hindi umiinom ng alak? Sabi ko, kapatid, tingnan mo ang malinaw na ebanghelyo o ang salita ng Diyos. Inilayout ko sa kanya yung mga talata, ang alak, manggugulo, ang alak, ang mga napapagawi sa pag-inom ng alak ay mga hindi pantas. Ang mga umiinom ng alak, yan ay yung kanilang daan ay patungo sa impyerno. Sabi ko, anong mabuti sa alak? Sabi ko, ngayong ikaw ay nasa sa Panginoon na, itinuturong malinaw ng Diyos ang ating responsibilidad.
Hindi ka naman basta naging tao eh. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Alam niyo dito sa verse na ito, sabi po, the Apostle Paul was clear in these verses that the saints have a great responsibility. That is to be faithful in handling the things of God. Kaya nga sabi, oy, kung ikaw ay katiwala, God is requiring you to be faithful. Faithful. Ha? Pagka ikaw ay magkakatiwala sa isang tao at alam mong hindi tapat, hindi mo yung pagkakatiwalaan. Di ba? Alam niyo mga minamahal, you listen to this. Merong isang bagay na pinaka-iingat-ingatan ng Diyos na nasa sa atin. Oh, you listen to this. Ito'y pinaka-iingat-ingatan ng Diyos. Ito'y nasa sa atin. Marahil sa iba, ito'y kamangmangan. Pero sa mga anak, sa mga tunay na anak ng Diyos, ito'y napakalaking karunungan at kayamanan. Bakit? Hindi lahat ay nakaunawa ng Ibanghelyong ito. Sabi ko nga, ano kaya ang nakita ng Diyos sa akin? At ako'y nakaunawa nito. Diba? Tingnan nyo, sabi nga ni Paul, kung dito ka lang sa buhay na ito kayo umaasa, edi kay kaawa-awa kayo. Diba? Ay salamat at tayo'y nakaunawa ng hiwagang ito ng Diyos. Aba, I believe kung meron tayong pagkakatiwala na napakalaga, pinagkatiwalaan ka ng pera, pinagkatiwalaan ka ng iyong propesyon, ng iyong buhay, ng anumang mga material na meron ka ngayon. But you listen to this, hindi yan ang pinakamahusay na pagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Dahil at yan, that's all the things are fleeting away. Yan ay nawawala. Aba, ikaw ang pagkatiwalaan ng hiwaga ng Ibanghelyo. Alam niyo, sabi ko nga, ba't ga ito'y hiwaga? Ba't ga itong Ibanghelyong ito'y totoong mahiwaga? Mahiwaga po ito mga minamahal, sapagat ang Diyos po sa Ibanghelyong ito ang nagbukas ng isang nakapinid na unawa ng mga taong hindi makaunawa. Kahit na ikaw ang pinakamatalino, kapag hindi gagawa ang Diyos, wala, hindi mabubuksan ang unawa ng tao. Diba? Kaya ang Ibanghelyo, yung pangangaral, yan ay hindi sa galing. Yan ay hindi sa gandang lalaki. Yan ay dahil sa paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Diba? Kaya nakakahiya yung mga Kristiyano, hindi makapangaral, nahihiya. Sa kaklase, hindi mabasa. Ay, ano bang klaseng tao ito? Hindi maintindihan. Why? Ikaw ba'y talagang katiwala ng hiwaga ng Ibanghelyo? Ikaw ba'y nakaunawa? Diba? Sabi ng Romans chapter 1 verse 16, sabi ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God." Sige nga, sabi po dito, it is the power of God. Pwede mo bang limitahan ang kapangyarihan ng Diyos? Pwede mo bang, ito lang yung kaya ng Diyos? No! Doon sa binasa natin dito sa Matthew, sabi dito, all power is given unto me in heaven and in earth. Kaya kung yung Diyos na nasa sa iyo ay totoo, ay bakit walang kapangyarihan ang buhay mo? Hindi ba? Kung merong pagkakatiwala na tanging hawak at taglay ng bawat mananampalataya, tanging pinaalam ng Diyos sa mga Kristiyano, ito na po yung hiwaga ng Ibanghelyo. Ako'y may nabasa na parang quotes. Ang sabi, a Christian is a mind through which Christ thinks. Ang